Magandang umaga po sa lahat. Good morning, good morning. At welcome to my channel and welcome again sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. So, kahapon ng umaga natapos natin ang Nehemias. At ngayon naman ang babasahin natin ang aklat ni Esther mula chapter 1 hanggang chapter 4, no? Sabi dito sa chapter 1, ng panahon ni Haring Xerxes ng Persia, ang sakop niya ay mula sa India hanggang Ethiopia. Binubuo ito ng 127 lalawigan. Ang kanyang palasyo ay nasa lungsod ng Susa na siyang kapitolyo ng Persia. Nang ikatlong taon ng kanyang paghahari, siya ay naghanda ng isang mapiging para sa kanyang mga pinuno, mga katulong sa palasyo, mga punong kawal ng Persia at Media, pati mga maharlika at mga gobernador ng mga lalawigan. Ipinagparangalan niya ang mga ito at ang kayamanan ng kanyang kaharian at ang karanyaan ng kanyang pamumuhay. Ang piging ay tumagal ng 180 na araw. Pagkaraan nito, nagpahanda naman siya ng piging para sa lahat ng taga-Susa, dakila o hamak man. Ito ay ginawa sa patio sa may hardin ng palasyo at tumagal ng 7 araw. Puting-puti ang mga kortina, maraming palawit na kulay asul. Ang mga tali nito ay nilubid na pinong lino at murado at nakasabit sa mga argolyang pilak, marmol, ang mga haligi ng palasyo, yari sa ginto pilak ang mga upuan. Ang sahig ay mosaic na yari sa porfido, alabastro, nakar at mamahaling bato. Ang mga alak ay inihain sa mga kopitang ginto na iba't iba ang hugis. Napakaraming mamahaling alak ang inilabas, alak na angkop naman sa isang hari. Walang humpay ang pamimigay ng inumin. Ay pinag-utos ng hari sa mga katulong na ibigay ang hilig ng bawat isa. Walang pilitan sapagkat pinag-utos ng hari sa kanyang mga katulong na ibigay ang hilig ng bawat isa. Samantala si Reyna Wasti ay nagdaos din ng piging sa palasyo para sa mga kababaihan. Nang ikapitong araw ng pagdiriwang, medyo langon na ang hari. Pinatawag niya yung mga kanyang mga tauhan, Andiyan yung mga pangalan. Ang pinunong unikong nag-aasikaso ng kanyang sa kanya, yung pinatawag na mga taong yon, pinatawag niya lahat at pinasundo niya si Reyna Wasti. Pinasabi sa kanya, isuot ng Reyna ang korona nitong upang ipagyabang sa lahat ng naroon at kagandahan nito, sapagkat ito na may talagang maganda. Ngunit hindi pinansin ng Reyna ang mga sugo ng hari, dahil dito lubhang nagalit ang hari, Tuwing may pangyayaring tulad nito, ipinapatawag ng hari ang mga pantas tungkol sa kapalaluhan, mga dalubhasa sa batas, sa paghatol upang sangguniin itong sina Karsena, Satar, Admata, Tarsis, Marsena at Memucan. Sila ang 7 pangunahing pinuno ng Persia at Media. Malapit sila sa hari, ang mga pangunahing sa buong kaharian. Itinanong ng hari ano ang dapat gawin kay Reyna Vasti dahil sa pagsuway niya sa utos ko sa pamamagitan ng mga sugo, Nagtanong siya doon sa mga yon kung anong dapat gawin.
sa parang yung pagsuway nga sa kanya, 'di ba, dahil pinatatawag siya ng hari ngunit hindi siya sumunod, kaya pinatawag niya yung kanyang yung mga katauhan, at sumangguni siya kung ano ang dapat gawin sa reyna. At nagbigay naman sila ng ng salita. Sumagot si Memucan, si Reyna Wasti ay nagkasala, hindi lamang sa hari kundi pati sa mga pinuno at sa lahat ng nasasakupan ninyo. Haring Xerxes, ang pangyayaring ito ay tiyak na malalaman ng lahat ng babae sa kaharian. Kung magkagayon, magkakaroon sila ng katuwiran sumuway sa kanilang asawa. Idadahilan nilang sinuway ni Reyna Basti ang hari, sabi ganyan. Ngayon pa ay natitiyak kong alam na ito ng mga panauhing babae ng Persia at Media at sasabihin na sa mga pinuno ng hari dahil dito tiyak na lalaganap ang kawalan ng respeto sa mga asawang lalaki at ito ay hahantong sa maraming kalupitan kaya kung inyong mamarapatin magpalabas kayo ng isang utos na maisasama sa mga kautusan ng Persia at Media para hindi mabago. Sa bisa ng utos na ito, alisin kay Basti ang pagiging reyna at papalitan siya ng mas mabuting reyna. Kapag ito'y naipahayag na sa buong kaharian, tiyak na igagalang ng mga babae ang kanilang mga asawa, maging hamak man o hindi. Nagustuhan ng hari ang kanyang at ang kanyang mga pinuno ang payo ni Memucan at ito ang ginawa ng hari. Pinadalhan niya ng sulat ang mga lalawigan sa kopya niya at liham ay nakasulat ayon sa wika ng bawat lalawigan. Pinahayag sa liham na ito na dapat ang asawang lalaki ay siyang mamuno ng kanyang sambayanan. No? Tapos sabi sa chapter 2, lumipas ang mga araw, napawi ang galit ni Haring Xerxes, subalit patuloy pa rin itong naaalala si Vasti at ginawa nito ang utos na nilagdaan niya laban dito kaya iminungkahi ng kanyang mga lingkod, bakit di kayo maghanap ng maganda at kabataang dalaga, kamahalan, sabing ganyan. Pumili kayo ng mga tauhan sa bawat lalawigan para humanap ng magandang dalaga sa kanilang lugar at dalhin sa inyong harem sa lungsod ng Susa. Ipagkatiwala ninyo sila kay Hegai, ang Unico, naman namamahala sa harem ng hari. At bigyan ninyo sila ng mga pampaganda na kakailanganin nila, no? Ang maibigan ng hari ay siyang ipapalit kay Vasti. Nagustuhan ng hari ang mungkahing ito at ganun nga ang kanilang ginawa. Noon ay may isang Hudyo na nakatira sa Susa, siya ay si Mordecai na mula sa lipi ni Benjamin. Siya ay anak ni Jair at apo ni Simei na anak naman ni Kis. Isa siya sa mga nabihag ni Haring Nebukadnezar at dinala sa Babylonia mula sa Jerusalem. Kasama ni Haring Jeconias ng Juda. Si Mordecai ay may napakaganda at kabigha-bighaning pinsang dalaga na ulilang lubos na at siya na ang nagpalaki at pangalan niya ay Esther. Nang mamatay ang mga magulang ni Esther, inampon na siya ni Mordecai at tinuring na parang tunay na anak bilang tugon sa utos ng hari tungkol sa paghahanap ng magandang dalaga sa buong kaharian. Napasama siya sa maraming dalagang tinipon sa palasyo sa pamamahala ni Hagay na tagapagngasiwa sa harem ng hari. Nakagaanan siya ng loob ni Hagay kaya binigyan agad siya ng pagkain at mga pampaganda. Bukod dito ipinili pa siya ng pinakamainam na tirahan sa harem at binigyan ng 7 katulong na babae. Gayunpaman hindi sinabi ni Esther kung saan lahi o sambayanan siya.
kung saan siya nagmula, no, hindi sinabi ni Esther, no? Dahil yun ang sabi ng kanyang tiyo, yun ang sabi na ni Mordecai. Araw-araw naman na pinupuntahan si Mordecai sa bulwagan ng harem upang alamin ang kalagayan ni Esther. Pumupunta si Hagay, si Mordecai. Bilang tuntunin, 1 taon munang papagandahin ng mga babae, 6 na buwan silang papahira ng langis at mira. 6 na buwan din lalagyan ng pabango. Ganun ang gagawin sa mga babae, no? Yung mga napiling magaganda, 1 taon na nasa bahay lang, nasa harem, at papahiran yung katawan ng buo, no? Langis. At 6 na buwan yun, no? Tapos 6 na buwan din, pabango ng pabango sila, no? Sabi pa rito, dumating ang araw na haharap na sa hari si Esther. Sabing ganyan. Wala siyang hiniling kasi yung ibang hinarap hinihiling, binibigyan ko anong nais na dadalhin sa pagharap o ano pa yung isusuot siguro o kwintas o ano man na parang mas lalo silang gumanda. Ngunit si Esther ay hindi humingi ng ganun, ano. So noon ay ihaharap na siya, wala siyang hiniling, ano. Nabighani ang lahat nakita sa ang lahat ng nakakita sa kanya noon ay ang 10 buwan ng 7 taon ng paghahari ni Xerxes. Lubos na nabighani ang hari kay Esther at inibig niya ito ng higit sa ibang babae. Kaya kinoronahan siya nito at ginawang reyna kapalit ni Vasti. Nagdaos ng isang malaking handaan ng hari upang parangalan si Esther. At inanyayahan niya ang lahat ng kanyang mga pinuno at mga kaibigan. Kaugnay nito, naipahayag pa siya ng pista opisyal, ano, sa buong kaharian at namahagi ng maraming regalo. Sabi pa dito, samantala si Mordecai naman ay naitalaga sa isang mataas na katungkulan sa pamahalaan hanggang sa panahong iyon. Hindi pa rin ipinapaalam ni Esther ang kanyang lahi o bansang pinagmulan niya. Tulad ng bili ni Mordecai, sinunod naman ito ni Mordecai, ano, simula't simula pa, sinunod niya na yung sinabing na huwag sasabihin, ano, kung anong lahi siya at kung saan talaga siya, ano. Sabi pa dito, isang araw habang nasa bulwagan ng palasyo si Mordecai, narinig niyang nag-uusap ang dalawang unikong bantay pinto na si Bigtan at Teres. Galit sila sa hari, no? Balak nilang patayin ito. Nang marinig ito ni Mordecai, gumawa siya ng paraan makausap si Reyna Esther at sinabi rito ang kanyang narinig. Sinabi naman ito ni Esther na sa hari, pati ang tungkol kay Mordecai. Pinaimbestigahan ito ng hari at napatunayan naman ito na totoo yun. Kaya ipinabitay sina Bigtan at Teres. Ang pangyayaring ito ay isinulat sa aklat ng kasaysayan ng kaharian. Sabi sa chapter 3, pagkatapos ng mga pangyayaring ito, itinaas ni Haring Xerxes sa tungkulin si Haman na anak ni Hamadeta, isang Agagita. Ginawa niya itong punong ministro. Lahat ng tauhan sa bulwagan ng palasyo ay yumukod at lumuhod sa harapan ni Haman bilang pagsunod sa utos ng hari. Ngunit si Mordecai, hindi siya lumuluhod, Hindi siya lumuluhod sa sinusuway niya ang utos ng hari. Tinanong siya ng mga tauhan ng pintuang palasyo, bakit ayaw mong sundin ang utos ng hari? Araw-araw ay sinasabihan nila ito sa kanyang, ngunit ayaw pa rin niyang sumunod. Kaya sinumbong nila si Mordecai kay Haman para malaman kung pagbibigyan siya ni Haman, sapagkat sinabi ni Mordecai na siya ay isang Hudyo. Nang mapatunayan ni Haman na hindi nga yumuyukod at lumuluhod si Mordecai, sumiklab ang galit nito. Nang malaman niyang Hudyo si Mordecai,
umisip siya ng paraan upang malipol ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian ni Haring Xerxes. Nagbalak tong si Haman ng masama sa lahat ng Hudyo, no? Nang buwang iyon, ng unang buwang iyon na ika-12 taon ng paghahari ni Xerxes, ginawa sa harapan ni Haman ang palabunutang itinawag na Pur upang malaman kung anong araw nararapat isagawa ang balak niya. Tumama ito sa ika-13 araw ng ika-12 buwan na kung tawaging Adar, no? Pagkatapos nito, sinabi ni Haman kay Haring Xerxes, sa lahat pong panig ng inyong kaharian ang may isang lahi ng mga tao na may sariling batas na iba sa alingmang lahi. Hindi po sila sumusunod sa inyong utos at makakasama po kung pababayaan, no? Ninyo silang ganito, kung inyong mamarapatin, ipag-utos po ninyong lipunin ang mga taong iyon at magbibigay po ako ng 350,000 kilong pilak sa mga pinuno at ito'y ilalagak sa kabang yaman ng hari. Hinubad ng hari ang kanyang singsing na pantatak at ibinigay kay Haman na anak ni Hamedata, ang agagitang kaaway ng mga Hudyo. At sinabi sa kanya ng hari, ikaw na ang bahala sa salapi at gawin mo ang gusto mong gawin sa mga taong iyon. Nang ika-13 araw ng unang buwan, pinatawag ni Haman ang mga kalihim ng hari. Pinagawa sila ng liyang para sa mga gobernador ng lahat ng lalawigan sa pamumunong bayan, sa wikang ginagamit sa lugar na padalhan. Ang liham ay ginawa sa pangalan ni Haring Xerxes at tinatakan ng singsing nito. Pinadala sa pamamagitan ng mga sugo ang mga liham sa buong lalawigan, pinadala yung mga sulat na yun upang makarating sa mga pamahalaan doon, Tapos sabi pa dito, at pinagyabang sa lungsod ng Susa ang Kapitolyo ng Persia ang utos ng hari. Ang mga lalawigan naman ay kaagad pinadalhan ng mga sipi nito, kaya't samantalang masayang nagiinuman ang hari at si Haman, ang lungsod naman ng Susa ay gulong-gulo dahil sa ginawa ni Haman, nalilipunin lahat ng Hudyo. Nang malaman ito ni Mordecai lahat ng nangyari, pinunit niya ang kanyang damit, ang kanyang kasuotan. Nagsuot siya ng damit pangluksa, naglagay ng abo sa ulo at naglibot sa buong lungsod at malakas na tumangis. Naupo siya sa labas ng pintuan ng palasyo sapagkat hindi pinayagang pumasok doon ang sino mang nakasuot ng damit panluksa. Ang mga Hudyo naman sa bawat lalawigan na abot ng utos ng hari ay nanangis ng buong kapaitan, nag-ayuno at nagluksa. Karamihan sa kanila ay nagsuot ng damit panluksa at naglagay ng abo sa ulo. Yun ang kanilang mga Hudyo, Lubos na nababahala si Reyna Esther nang malaman niya ang pangyayaring mula sa kanyang mga katulong na babae at mga yuniko. Kaya pinadalhan nila ng damit si Mordecai, ngunit ayaw nitong tanggapin. Dahil dito pinatawag niya si Hatak, isa sa mga yuniko ng hari, at tinalagang katulong niya. Pinapunta niya ito kay Mordecai at pinatanong kung bakit siya nagkakaganoon. Pinuntahan siya ni Hatak sa labas ng pintuan ng palasyo, Sinabi naman ito sa kanya ang buong pangyayari, pati ang halagang ibinigay ni Haman sa kabangyaman ng hari. Mapatay lamang ang mga Hudyo. Binigyan pa siya ni Mordecai ng isang kopya ng sulat ng hari para ipakita kay Esther. Pinakiusap din niyang paliwanag kay Esther ng buong pangyayari upang ipagbigay alam iyon sa hari. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pinabalik si Hatak kay Esther at sinalaysay ang lahat ng sinabi ni Mordecai. Si Hatak ay pinabalik ni Esther kay Mordecai at ganito ang sinabi. Alam ng lahat na walang
itatangi ang batas ng kaharian. Sino mang lumapit sa hari, maging lalaki man o babae, nang hindi pinapatawag ay papatayin, maliban kung ipinatong sa kanya ang gintong setro. 30 araw na akong hindi pinapatawag ng hari. Nang matanggap ni Mordecai ang sagot ni Esther, ganito naman ang sinabi niya, huwag mong akalaing dahil nakatira ka sa palasyo, ikaw ay lamang ang maliligtas sa lahat ng mga Hudyo. Kapag pinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may maliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pangyayari, no? Dahil dito sinabi ni Esther kay Mordecai, tipunin mo ang lahat ng mga Hudyo rito sa Susa, ipag-ayunan ninyo ako, huwag kayong kakain ng 3 araw o iinom, 3 araw at 3 gabi. Mag-ayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos pupunta ako sa hari, kahit ito'y labag sa batas. At kung mamatay, ako nga ay mamamatay. Umalis si Mordecai at ginawa ang lahat ng tagubilin ni Esther. So yun So napili si Esther upang maging hari ng Persia, At pati ang kanyang na si Mordecai nga ay itinaas ang pwesto, ngunit mayroon pa ring kalaban talaga, si Haman, na gustong lipulin ang lahat ng mga Hudyo, gusto pang ipapatay lahat, bibigyan pa ng pera ang papatay, mapatay lamang o ubusin lang ang mga Hudyo dun sa kanilang lugar. Pero dahil nga sa merong Esther sa kaharian, gumawa si Esther ng paraan at yun nga, kahit bawal sa kautusan ng hari, ay pupunta siya sa hari upang ipaalam yung mga nangyayari ngayon, Kumbaga, ang sabi dito, ang nalaman at naintindihan ko sa napag-aralan natin, may mission talaga, may purpose talaga ang bawat isa, kung bakit nandyan ka, kung bakit ganito, kung bakit ganyan ang nangyayari, kung bakit ganito ang halimbawa ang tao, bakit ganito ang nangyayari sa kanya, bakit may mga pagsubok, di ba? Lahat 'yun may purpose, lahat 'yun may ibig sabihin, lahat 'yun may reason. Kumbaga, ang lahat ng pangyayari sa ating buhay, kung bakit tayo nilagay diyan, kung bakit tayo nandito, kung bakit tayo nagkaganyan, lahat ay may reason, Si Esther, may purpose siya, may reason kung bakit siya nailagay doon, kung bakit siya naging reyna ng Persia, yun nga, para sa kaligtasan ng mga Hudyo sa kanilang lugar, Tayo rin, bawat isa sa atin, may purpose din tayo kung bakit tayo nandito, binigyang buhay ng ating Diyos, At yun nga, ang purpose natin ay yung tayo maglingkod sa Diyos. Lahat tayo pinanganak, lahat tayo binigyang buhay ng Diyos upang tayo ay maglingkod sa Kanya. Hindi naman sinasabi na lahat tayo yun nga, yung iba nga, di ba, yung pari o yung magpastor tayong lahat. Kasi kahit naman sa simpleng gawain lang, pwede tayong maglingkod sa Diyos. Unang-una na yung gawin natin na gumawa tayo ng kabutihan una sa ating Diyos, 'di ba? Sa ating kapwa, 'Yun ay isang obligasyon natin, kaya tayo binigyang buhay ng Diyos. Tapos tayo maglingkod, Tayo mag-share ng salita ng Diyos. 'Yun ang ating purpose, ipahayag natin yung kanyang mga mabubuting salita, yung mga kanyang ginawang kamangha-mangha sa mga tao noon hanggang ngayon, Marami siyang ginagawa kung minsan hindi natin napapansin. Minsan nga may mga nagsasabi pa na, nagawa ko yan dahil malakas ako Malakas ako, wala akong karamdaman. Pero saan ba nanggaling ang ating kalakasan? 'Di ba? Sa Diyos. Saan ba nanggaling ang kagalingan ng ating karamdaman? 'Di ba? Sa Diyos. Saan ba nanggagaling ang pagkain na kinakain natin upang tayo lumakas? 'Di ba? Sa Diyos din. Lahat galing sa Kanya. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki dahil ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Kaya tayo nandito ay para sa Diyos, At marami na naman tayong natutunan ngayong umagang ito, Purpose, 'di ba? Yung purpose natin dito. 'Yun ang ating purpose, kaya tayo binigyang buhay ng ating Diyos.
Tayo manalangin ulit ngayong umagang ito. Samahan niyo po ako, tayo magsiyuko. Ihanda natin ang ating puso sa ating pananalangin ngayong umagang ito. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa, nagbigay buhay sa lahat ng may buhay dito sa mundong ito. Lord, salamat ulit sa binigay mong pagkakataon, O God, upang kami makapagbasa na naman, kami matutunan sa iyong mga salita, O God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit sa iyong mga salita, sa inyong mga salita na nagbibigay buhay, katatagan sa amin lahat, O God. Kalakasan, katibayan ng aming pananampalataya, O God. Katuwiran, O God. Salamat, Lord, dahil binibigyan mo kami palagi ng pag-asa sa pamamagitan ng iyong mga salita, O God. Salamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat, O God. Dahil may Biblia na para sa amin upang kilalanin ka ng gusto, upang lumapit kami lahat sa iyo, upang marami kaming matutunan, O God, upang kami maligtas at magtagumpay sa aming mga buhay sa pamamagitan ng inyong mga salita, O Diyos. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. Purpose namin Lord, ngayon ay alam na namin, O God, na binigyang buhay mo kami upang kami maglingkod sa inyo, gumawa ng tama at sundin ang iyong mga salita, O God. Ang iyong mga utos, O God, ay dapat naming sundin, O God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit, O God. At muli, Lord, sa labang ito, sa encode na to, Lord, ay tinapos mo na. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name, magiging maayos na ang aming mundo, ang bansang Pilipinas, O God, ang buong mundo magiging maayos na, O God. Sa tulong nyo at awa, Lord, sa pagmamahal nyo sa amin, sa labis na pag-ibig nyo sa lahat ng tao, Lord, pinagtagumpay mo na naman ang bawat isa sa amin. Salamat, Lord, pinagtagumpay mo po kami, lalong-lalo na ang aming Presidenteng Duterte, O God, ay pinagtatagumpay mo na, O God, sa kanyang mga balak sa buong Pilipinas, siya ay magtatagumpay, O God, dahil kasama ka niya, O God. Salamat Lord, ganun din ang kanyang mga senador, congressman, Father God, gobernador, O God, ang aming mayor din, ang mayora namin sa Laguna, Lord, at lahat ng mayor sa buong mundo, O God, sa buong Pilipinas, scientist, doktor, pulis, O God, nurse, sundalo, mga frontliner, O God, mga barangay captain, tanod, O God, lahat, Lord, pagtatagumpayin mo na dahil kasama ka namin sa labang ito. Kaya kami tagumpay na, O God. Simula sa mga oras na to, Lord, kasama ka na namin palagi. Kasama ka namin sa aming pamumuhay. Hindi na kami hihiwalay sa iyo, O God. Hahanapin ka namin. Buong puso ka namin paglilingkuran, pupurihin at sasambahin, O God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin upang maging maayos, masaya, masagana at tagumpay muli ang aming mga buhay. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name kami tagumpay na, O God. Lord, siniselyohan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo ang aming panalangin. Kami tagumpay na, O God. Tagumpay namin sunod-sunod, O God. In Jesus' name, O God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Whew. Amen. Salamat pong muli sa umagang ito sa pagsama nyo na naman sa aking Bible reading, sa ating Bible reading. No? At sana po ay mag-subscribe po kayo at i-like nyo po ang ating mga videos. At click nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa lahat pang video ko i-upload. Salamat pong muli at mabuhay po tayong lahat. God bless po sa ating lahat. Salamat po.